Ginunita po nitong Miyerkules ang World Day Against Child Labor. Dito sa Pilipinas, aabot po sa mahigit 3 milyong bata ang maaga na bumulat sa pagbabanat buto at marami po sa kanila nasa peligroso pang kondisyon. Balita natin ni Victoria Tulad. Sa murang edad ng mga batang ito sa Bukawi, Bulacan, napapasabak na agad sila sa pagbabanat buto. Ang kanilang racket, paggawa ng paputok. Ang mga katulad nila ang bumubuo sa mahigit 3 milyong kabataang Pinoy na tinuturing na child laborer ayon sa huling tala ng National Statistics Office o NSO. Kabilang din sila sa halos 3 milyong kabataang Pinoy na bukod sa child laborer ay nasa hazardous environment o mapanganib ang lugar na pinagtatrabahuhan. Sa Pilipinas, tulong-tulong ang iba't ibang ahensya sa isang convergent program upang mapuksa ang child labor. Halimbawa sa National Capital Region kung saan may naitalang 34,000 kaso ng child labor. Mayroong residential care service ang DSWD upang hindi na magtrabaho ang bata. Kung meron nare-rescue na mga bata na involved sa worst forms of child labor, ay nilalayo ng DSWD sa risky environment ang bata at binibigyan ng mga protective services, kasama na dito yung residential care service, lalong-lalo na kung ang nanay ang nagbigay ng pahintulot na bigyan o magtrabaho yung bata. Sa paggunita natin ng World Day Against Child Labor, iniulat ng International Labor Organization ang isa pang problema ukol sa kabataan, ang mga child domestic servant. Sila ang mga batang ang trabaho ay gawaing bahay kaya hindi maituring na child laborer at lumalabas na hindi ilegal ang ginagawa. Ayon sa ILO, may mga pamilyang employer kasi ang nagpapalusot na hindi nila trabahador ang bata, kundi parte ng pamilyang tumutulong lamang sa gawaing bahay. Sa definisyon ng NSO, ang child laborer ay mga batang 5 hanggang 14 anyos na nagtatrabaho ng higit sa 20 oras kada linggo o mga 15 hanggang 17 anyos na nagtatrabaho ng higit 40 oras kada linggo. Pero hindi lang ang mga nakakategorya sa children, kundi pati ang mga tinuturing na youth o yung mga edad 15 hanggang 24 ang may problema rin pagdating sa trabaho. Ito ang vulnerable employment o mga trabahong may informal arrangement, walang social security at mababa ang kita. Sa Pilipinas nga, higit 2 milyong Pinoy youth ang nakararanas umano ng vulnerable employment. Ayon sa International Labor Organization o ILO, kasama ang part-time job sa tinatawag nilang vulnerable youth employment na siyang talamak ngayon sa kabataan. Maaaring meron kang trabaho, ngunit ang tanong, ikaw ba ay tumatanggap ng minimum wage? Ikaw ba ay may social protection? Dahil nga wala silang makontrabaho, kahit anong klaseng trabaho, papatusin nila. Kaya naman panawagan ng ILO. Naniniwala kami na ito pa rin ang resource, ang pinakamalaking resource ng ating bansa, ang ating human capital. And unless we are able to manage, unless we are able to make the most of this potential resource, then our country will lose out. Victoria Tulad, GMA News.